Mabuhay mga kaibigan, ako si Baltasar, ang inyong gabay sa mga nakakakilabot at nakakapangilabot na kwentong Tagalog dito sa Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong pagtutok at patuloy na pagsuporta. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kang mag-alala dahil siguradong magiging parte ka ng aming pamilya ng mga mahihilig sa mga nakakatakot na kwento. Kaya't huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na rin upang hindi mo mapalampas ang bawat orihinal na kwentong katatakutan na inihahandog namin sa bawat upload. Sumali na sa aming lumalaking komunidad ng mga adik sa kwentong kababalaghan at katatakutan. Sa espesyal na episode na ito, masasaksihan natin ang mapait at misteryosong Pasko ni Leo, kung saan ang mga alaala ay hindi lamang basta nagbabalik, kundi nagiging bangungot na gumugulo sa kanyang kasalukuyan. Ang maligayang pagdiriwang ng Pasko ay magiging entablado ng nakapanlulumong mga pangyayari mula sa isang aksidente sa kalsada ng Quezon City hanggang sa isang tahimik na sementeryo. Sa paglipas ng panahon, ang bawat Pasko ay nagdadala ng bagong simula at trahedya para kay Leo at sa kanyang anak na si Gabriel. Ngunit sa likod ng mga simpleng tradisyon ng pagdiriwang, may mga misteryosong pangyayari na nagbabadya ng malagim na katotohanan. Ano nga ba ang lihim na bumabalot sa kanilang tahanan? At sino o ano ang nasa likod ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari? Samahan ninyo akong alamin sa kwentong ito, ang Pasko ni Leo, mga alaala at bangungot. Kaya't maghanda na, siguraduhing nakakapit at hayaang dalhin ko kayo sa isang kwento na magpapatayo sa inyong mga balahibo. Huwag bibitaw, dahil ang kwentong ito ay tiyak na mag-iiwan sa inyo ng maraming tanong at magpapabilis ng inyong tibok ng puso. Tara na't simulan ang ating paglalakbay sa madilim na daigdig ng hindi maipaliwanag. Sa gitna ng malamig at maaliwalas na umaga ng Baguio, makikitang masiglang naglalaro si Leo sa Burnham Park. Ang kanyang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa paligid habang siya'y tumatakbo at tumatalon sa damuhan. Ngunit sa isang iglap, ang saya ay napalitan ng sakit ng bigla siyang nadulas at humandusay sa lupa. Kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha habang siya'y nakahiga. Ang kanyang balikat ay tila baluktot sa hindi natural na anggulo. Sa isang abalang kalsada sa Quezon City, nagkalat ang mga piraso ng salamin at metal mula sa wasak na kotse ng kapatid ni Leo. Ang mga usisero ay nagbubulungan sa nangyaring aksidente, habang ang mga ilaw ng pulisya at ambulansya ay nagbibigay ng asul at pulang liwanag sa paligid. Ang kapatid ni Leo ay dinala na sa ospital, ngunit ang bakas ng trahedya ay nanatili sa kalsada na parang isang bangungot na hindi mawala-wala. Ang amoy ng nasusunog na lechon at ang makapal na usok mula sa kusina ng kanilang lola sa probinsya ay nagpapakita ng trahedya sa Noche Buena ng 2004. Ang mga kapitbahay ay nagmamadaling tumulong, nagdadala ng mga balde ng tubig at kumakalampag ang mga paa sa sahig na kahoy habang sinisikap nilang apulahin ng apoy. Ang mga sigaw at utos ay naghalo sa hangin, ngunit huli na ang lahat. Ang Pasko ay nasira na ng isang hindi inaasahang sakuna. Sa isang tahimik na sementeryo noong 2012, makikita si Leo na nag-iisa at taimtim na nagdarasal sa puntod ng isang mahal sa buhay. Ang kanyang mga matay puno ng pighati at pagtangis, habang ang mga dahon ng mga puno ay mahinang sumasayaw sa hangin, tila ba'y nakikiramay sa kanyang kalungkutan. Ang bawat bulong ng dasal ay puno ng pag-asa na sanay mahanap niya ang kapayapaan sa gitna ng mga alaalang nagpapabigat sa kanyang puso.
Ang bawat alaala ay tila isang tinik na bumaon sa kaluluwa ni Leo. At habang siya'y naglalakad palayo sa puntod, isang malamig na simoy ng hangin ang bumulong ng isang pangako ng bagong simula. Ngunit may dalang bagong trahedya na hindi niya inaasahan. Sa isang simpleng bahay sa Antipolo, puno ng mga dekorasyong pampasko at larawan ng masayang pamilya, ipinapakita ang pagmamahalan ni Leo at Andrea. Ang kanilang tahanan ay puno ng tawa at musika ng Pasko, habang si Gabriel, ang kanilang munting anghel, ay mahimbing na natutulog sa kuna. Ang mga palamuting ilaw ay kumikislap-kislap na parang mga bituin na nagbabantay sa kanilang masayang pamilya. Isang gabi, ang katahimikan ng kanilang tahanan ay biglang naputol ng mga kalabog at sigaw. Si Leo, na abala sa pagtatrabaho ng overtime, ay walang kamalay-malay sa panganib na nagbabadya sa kanyang mag-ina. Ang mga oras ay tila tumigil nang siya ay makatanggap ng tawag na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang eksena sa kanilang sala ay puno ng kalungkutan at kaguluhan. Ang mga pulis ay nagtatala ng mga ebidensya. Ang kanilang mga flashlight ay nagpapalipat-lipat sa madilim na silid. Si Leo, suot ang kanyang pangtrabahong damit, ay nakaluhod at umiiyak sa tabi ng katawan ni Andrea. Sa kanyang bisig, mahigpit niyang yakap-yakap ang natutulog na si Gabriel na walang kamuwang-muwang sa trahedyang bumalot sa kanilang tahanan. Ang mga luha ni Leo ay bumagsak sa sahig na parang ulan ng pighati, at habang siya'y nakatitig sa walang buhay na katawan ng kanyang asawa, isang tanong ang bumalot sa kanyang isipan: paano niya ipagpapatuloy ang Pasko para sa kanyang anak? Ang sagot ay naghihintay sa isang lumang bodega kung saan ang mga regalo ay maaaring magdala ng bagong pag-asa o bagong bangungot. Sa gitna ng lumang bodega na puno ng mga kalawanging kasangkapan at mga kahong nakatambak, maingat na inilalagay ni Leo ang mga regalong pambata. Pinagpapawisan siya habang sinisikap niyang itago ang mga ito sa likod ng mga lumang maleta at kahon, sinisiguradong hindi ito masisilayan ni Gabriel. Ang bawat regalo ay maingat niyang binalot sa makukulay na papel at nilagyan ng malalaking pula at berdeng laso. Sa bawat kilos niya, may kakaibang lamig na dumadampi sa kanyang batok at mga bulong na tila nagmumula sa kawalan. Pinilig niya ang kanyang ulo, pinapalis ang mga bulong na maring produkto lamang ang kanyang pagod at lungkot. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpupumilit, hindi niya mapigil ang lumingon-lingon na para bang may ibang taong kasama niya sa bodega. Ang bawat kaluskos ay nagpapataas ng balahibo sa kanyang katawan, ngunit pinilit niyang ituon ang kanyang isip sa kasiyahan na mararamdaman ni Gabriel sa Pasko. Ang Pasko ay para sa mga bata at hindi niya hahayaang mawala ang mahika nito para sa kanyang anak, kahit paanong lungkot ang kanyang nadarama. Sa kabilang dako ng bahay, sa kanilang sala, masayang nagkukulay si Gabriel ng Christmas card. Ang kanyang munting dila ay nakalabas sa pag-concentrate, habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagpipinta ng mga imahe ni Santa Claus at ng kanyang mga reindeer. Si Leo naman, na kunwari abala sa pagbabasa ng diaryo, ay palihim na pinagmamasdan ng kanyang anak. Sa kanyang mga mata, makikita ang halo ng pagmamalaki at lungkot, habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na puno ng sigla at walang kamalay-malay sa mga nangyari. Sa gitna ng gabi, nagising si Leo sa ingay ng mga hakbang. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa sala. Nadatnan niya si Gabriel na maingat na inilalagay ang gatas at cookies sa isang platito
Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik at pag-asa. Nakangiti si Gabriel habang sinasabi, "Para kay Santa, Tay. Sigurado akong magugustuhan niya ito." Tumango si Leo at pinilit ang sariling ngumiti. "Oo, anak, siguradong magugustuhan niya yan," sagot niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang pangamba na unti-unting umuusbong. Ang simpleng gawain ng paghahanda para kay Santa ay nagdala ng isang kakaibang pakiramdam sa bahay na tila may mga matang nagmamasid, nag-aantay sa dilim. Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa mga susunod na araw ng Kapaskuhan? Sa hapagkainan, tahimik na pinagmamasdan ni Leo si Gabriel na tila laging tulala at nakatingin sa malayo, paminsan-minsang nangumingiti at bumubulong na parang may kausap na hindi nakikita. Ang bawat subo ni Leo ay tila nauupos na kandila sa kanyang lalamunan habang pinipilit niyang intindihin ang kakaibang ikinikilos ng anak. "Gab, sino ba ang kausap mo diyan?" tanong ni Leo. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala. "Wala po tayo, si Santa lang," sagot ni Gabriel na may ngiti sa labing puno ng misteryo. Ang sagot ng bata ay nagdulot ng panibagong bugso ng kaba sa puso ni Leo. Isang umaga, nagulat si Leo nang makita niyang wala na ang gatas at cookies na inihanda ni Gabriel. At ang bata ay umiiyak habang nagtatanong kung bakit kinuha ni Santa ang handog niya ngunit walang iniwang regalo. "Bakit po, Tay? Hindi ba ako mabait na bata?" Humihigbing tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pagluha. Hindi, anak. Mabait ka. Siguro may ibang plano si Santa," paliwanag ni Leo, ngunit sa loob-loob niya ay may gumuguhit na pangamba. Ano nga ba ang nangyayari sa kanilang tahanan? Sa bisperas ng Pasko, hila-hila ni Gabriel si Leo patungo sa sala, kung saan nakalatag ang mga regalo mula sa bodega, maayos at may mga pangalan nila. "Tingnan mo, Tay, dinala ni Santa dito," sigaw ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pananabik at kasiyahan. Habang pinagmamasdan ni Leo ang mga regalo, kinuha ni Gabriel ang isang lumang sobre mula sa ilalim ng Christmas tree at inabot ito sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa. "Para sa iyo, Tay," sabi ni Gabriel, na parang may alam na hindi pa naipapahayag. Nang buksan ni Leo ang sobre at makita ang larawan nila ni Andrea na may nakasulat na "magkasama muli," malapit na, at ang bakas ng dugo sa gilid, ang kanyang mukha ay nagpalit ng kulay mula sa pagtataka hanggang sa matinding takot. "Ano to? Paano?" Bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa pag-ikot ng kamera, makikita ang mga anino sa paligid ng bahay at ang hindi maipaliwanag na yabag sa itaas habang si Leo ay niyakap ng mahigpit si Gabriel. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at pangamba sa posibilidad na ang pumaslang kay Andrea ay nasa loob pa rin ng kanilang tahanan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napunit ng isang malakas na kalabog mula sa itaas na tila ba may nagmamadaling hakbang palapit sa kanilang kinaroroonan. Ano ang naghihintay sa mag-ama sa gabing ito ng Pasko? Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang mga alaala, gaano man kasakit, ay bahagi ng ating pagkatao. Ngunit huwag nating hayaang ang mga bangungot ng nakaraan ay tuluyang magdikta ng ating kinabukasan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Creepy Pinoy Stories.
Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumali at maging bahagi ng ating lumalaking komunidad ng mga tagapakinig na mahilig sa misteryo at katatakutan. Hanggang sa muli mga kaibigan, at tandaan, sa susunod na pag-upload, may bagong kwento na naman tayong pagsasaluhan. Ngayon, magpahinga na kayo. Kung kaya nyo, sa susunod na pagdilat ng inyong mga mata naway hindi bangungot ang inyong masilayan. Mag-ingat at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating mga nakakakilabot na paglalakbay. Magandang gabi at huwag papatayin ng ilaw.